postings, may mga nagkomento doon na huwag na raw ako mag-isaw-saw sa usaping politika dahil sa bawal daw sa guardians yun. May nag-comment na marami actually, pero isa ito sa pakita kong comment sa inyo kay Bagwis Dawin. Ang sabi niya, magtago ka na kapatid. Sayang ka, bilib pa sana ako sa'yo. Ang guardians ay neutral lang. Rose feeling lang siya, pero neutral lang daw ang guardians. Ngayon, hingian natin saan sa doktrina o bylaws na sinabi na ang guardians ay neutral o bawal makisali sa politika. Balik tayo sa kasaysayan at i-discuss natin to para maintindihan ng mga hindi nakakaintindi nito. Ang sagot sa tanong kung saan sa bylaws o batas ng guardians, ang sagot ay wala. Walang batas o bylaws ng guardians na nagsasabi na bawal sumali sa politika. Ngayon, ang utos na ito ay ginawa ito taong 1985 nang may ugong-ugong na ang guardians ay sasali sa kudita. Pumutok ang kudita 1986 ata. Inilabas ito ni Liborio Abraham Hangaw dahil gusto niyang, ayaw niya sa kudita. Ayaw niya makilahok ang guardians sa nadidinig nilang chismis na magkaroon ng kudita. Pero pumutok ng kudita, kaya si Abraham lang ang iisa sa hindi sumali talaga sa kudita na yun kasi nga kinontra niya yun. Nagpalabas siya ng utos na bawal apolitical ang guardians. Ang term is apolitical ang guardians. Ibig sabihin, bawal makisali sa politika ang guardians. Bakit? Panahon na yun, sa GBI, mga nasa branches of service yung guardians. PC, Army, Navy, Air Force, ang mga markadong guardians. Kaya, kahit hindi sabihin ni Abraham yan, kahit hanggang ngayon, protocol yan sa branches of service na sila ay apolitical dahil sa nature ng trabaho nila. Huwag sila makisawsaw sa politika o wala silang karapatan sa politika kasi sila nasa branches of service. So sino ang sinabihan nito? Sa panahon ng GBI 1985. Sali na ba kayo nun? Guardians na ba kayo 1985? Kasama ba kayo sa sinabihan ni Abraham nito? Iba lamang, hindi pang iba. Ngayon, ang mga sibilyan, kasali ba sila sa sinabihan na ito? Hindi rin. Dahil ang pinapatukuyan ng utos na ito ay ang mga markadong guardians lang na nasa branches of service. Sino yan sila? Panahon ay nasa PC, Army, Navy, Air Force, Police. Yun lang ang pinatukuyan ng utos na yun. Ngayon, kung ngayon ka na sumali sa guardians, ba't ka susunod sa utos na hindi pinapatukoy sa'yo? Lalo na sibilyan ka. Huwag mo sabihan ng kapwa mo na ikaw mo guardians, bawal sumali sa politika. Lapag po yan sa batas ng ating konstitusyon. Ano naman ang batas sa ating mga sibilyan? Wala pong nila inutos si Abraham na bawal tayo makisali sa politika. Kasi ang pagsali sa politika, ibig sabihin, iyon ay pagsupil sa ating karapatan kung ito ay pagbawalan para bumuto at ibuto at makilahok sa mga usaping politika. At yan po ay nakasulat sa ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Kaya hindi po pwedeng pagbawalan ng guardians na isang samahan lang ang karapatan ng sibilyang membro para makilahok sa politika. Ang pakilahok sa politika, ulitin kong ibig sabihin, makilahok sa mga usaping politika, karapatan mo yan. Freedom of speech mo na sa konstitusyon. Bumuto, karapatan mo yan sa konstitusyon yan. At ibuto, yan ang pakikilahok mo sa politika. At bakit naman pagbawalan ka ng samahan sa iyong karapatan na nakasulat sa konstitusyon? Saan ba mas mahigit? Ang konstitusyon o ang samahan? Kayo nang bahala sumagot niyan, alam niyo na kung alin ang mas mataas. So ulitin ko, sa GBI inutos ni Abraham yun na bawal apolitical ang guardians, huwag sumali sa politika. At inutos niya yan sa mga
member o enlisted or officers ng Armed Forces of the Philippines and PNP. Sa kanila po yan, natukoy yung utos na yan. Ngayon, kung ikaw ay GCFI, PGBI, kung hindi po inadapt ng iyong samahan yun, ay wag po kayo idamay sa utos na yun. Kahit sa Biblia may utos ang Biblia na hindi lahat tayong mga taong inutusan. May utos na para sa mga taga-Israelita lang, taga-Israelite. May utos na kay Noah lang. May utos na para sa kay Satanas lang. So hindi po para sa lahat yung utos na yun. Ganun po pagka-interpret dito sa salitang a guardians is a political. Utos po yun para doon sa mga membro nating nasa police, army, navy, air force, marines. Kasi po kahit hindi iutos yan, talagang nandyan, utos yan, kasama yan sa protocol na bawal sila makipagpolitika. Kung gusto nila magpolitika, mag-resign sila sa police, EEP, Armed Forces of the Philippines. Mag-resign sila. Yan po yung utos. So, ngayon, bigla ka kapag may komento na issue ng politika dyan, bigla ka nang mag-cite ng guardians ka, bawal ka dapat sa usaping politika. Tama ba yan? Yan bang tinuro sa inyo? Yan ba pinag-aralan nyo? Kahit pa siguro hindi kayo kasapi ng GPI, kahit hindi kayo iba ang branch nyo, kahit ngayon lang kayo sumali, kung hindi naman kayo ang pinaukulan yan, kung ang branch naman ninyo ay kumupya, hindi naman nakasulat, ba't itinuro ba yan ng branch ninyo? Siguro kung itinuro, then internal rules ninyo yan. Sa inyo lang yan. Huwag mo pagsabihan ng ibang guardians na hindi ninyo kasabi sa inyong grupo. Yun po ang tamang protocol dito. Pero yung sabihan mo yung ibang grupo na hindi mo alam ang batas, alam mo lang ng ganon, sasabihin, ano ang basihan mo? Ano ang basihan mo para pagbawalan yung iba na magsalita sa karapatan nila na naayon sa konstitusyon ng Pilipinas? Wala. Di nagmumukha ka. Dahil ipinagbawal mo yung isang tao sa bagay na hindi naman bawal. Di ba? Kaya nga, hinihingian ko sila eh. Magpakita ka nga ng batas na sinasabi mo na neutral ang guardians. Saan makita yan? Kaninong utos yan? Wala ka naman palang maipakita. Anong mangyari sa yan? Anong kalalabasan mo yan? Naggaling-galingan ka. Pala. Diba? Sorry for my language. Naggaling-galingan ka lang. Hindi mo nga maipakita na may nakasulat na ganyang utos. Tapos sa social media, sasabihin mo pa na ganyan, marami nakabasa. So, yun po ang point. Linawin ko ulit. Summarize ko. Ang pagsabi na apolitical ang guardians, para yan sa mga membro kasapi ng guardians na member ng kapulisan at kasundaluhan, Armed Forces of the Philippines. Pero, kapag ikaw ay civilian, hindi ka po inutusan ng apolitical ang guardians. Malaya ka po sumali sa politika dahil civilian ka. In fact, pwede kang tumakbo kung anong gusto mo. Si Abraham na nga mismo, na father of all guardians, tumakbong mayor. Pero natalo. Ilan ang party list ng guardians na sumasali ngayon? At mula noon, marami na. Iyan ang apolitika, bawal ang guardian sa politika. Dahil sabihin mo, guardians ako, hindi na ako pwedeng tumakbo, hindi na ako pwedeng bumoto, at hindi na ako pwedeng makilahok sa usaping politika. Mali po ata yun. Hindi ko maintindihan yung logic nyo kasi wala naman kayong basihan. So yun, kapag ikaw ay nasa branch of service, kahit hindi ka pagbawalan, normal, bawal sa iyo yan dahil yun mismo ang protocol dyan sa PNP at sa Armed Forces of the Philippines. At dito naman, kung ikaw ay guardians, civilian ka, walang nagsasabi dito na batas na bawal ka makisawsaw sa politika. Bawal ka tumakbo, magkandidato, at bawal ka bumoto. Dahil karapatan mo yan sa konstitusyon. Yan po ang dapat ninyong unawain. So guys, hanggang dito na lang ako. Nawa, marami ang nakaintindi nito. Marami din kasi hindi nakaintindi nito. Basta-basta na lang sila kukuha ng mga nadinig nila, yung mga bagong henerasyon lang to ng guardians. Hindi nila ay naalam ang history. At para kaninong utos, dapat pagtugmain mo yun para mas lalo mong maintindihan ang doktrina sa guardians.
At pahabol mga bro, gusto ko lang ma-remind kayo sa kanta natin, yung ating National Solidarity Song, Our National Commitment. Kakantahin ko ito kasama si Abraham mismo sa background, siya ang kumanta sa likod. Okay. National Solidarity, National Consciousness, National Participation, Guardians unite us all. We shall not be moved. We shall not be moved. The guardians are the guard and guide of our race and blood. The Lord God is behind us. We shall not be moved. The people is behind us. We shall not be moved. Let us protect the democracy over our dead body. Let us protect democracy over our dead body. Si Abraham na mismo kasama ko pagkanta. Pakinggan nyo? Ang ibig sabihin, national consciousness. Alam natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. National participation, makilahok tayo. Guardians unite us all. We shall not be moved. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. The people is behind us. The Lord God is behind us. We shall not be moved. Let us protect democracy over our dead body. Thank you. Hanggang sa muli.